Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2611 hanggang Kabanata 2620. Kabanata 2611. Sa madilim na langit, hindi kalayuan sa dalawa, may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanilang mga likuran. Ang mga mata ay marangal at maganda, hindi nakakaistorbo, ngunit sa kaibuturan ng mga itim na matang iyon ay may bahid ng pag-aalinlangan. Kahit sina Yehan at Yeching ay hindi napansin ang kanyang presensya. Kinabukasan, sumikat ang bukang liwayway. Sa ilalim ng matamang pagmamasid ng lahat sa kontinente ng mga Diyos at Diablo, ang hukbo ng lahing demonyo ay nahati sa tatlong pangkat at opisyal na sinimulan ang pag-atake sa tatlong pangunahing heavenly domain, Tianshu, Tianquan, at Chanji. Ang hangganan ng tatlong domain na ito ay tila may di matitinag na lakas na naglalayong sakupin ang apat na dakilang domain ng lahing tao. Habang ang hukbo ng mga demonyo ay naghahati at sumusugod sa tatlong domain, maraming mga mata mula sa buong kontinente ng Diyos at Diablo ang nakatutok sa kanila, gayon din sa tatlong domain ng lahing tao. Para sa karamihan, ito ay labanan ng paglipol para sa sangkatauhan, sapagkat wala silang sapat na lakas upang tapatan ang dambuhalang hukbo ng lahing demonyo. Kaya't matapos ang labang ito, inaasahan ng lahat na ang lahi ng tao ay magiging pangalan na lamang sa kasaysayan. Kapag nawasak ang kapangyarihan ng tatlong domain, mapipilitin silang umatras sa mga rehiyon ng Yuheng, Yaoguang, at Kaiyang. Ngunit kaya ba nilang pigilan ang pagsalakay ng mga demonyo? Siyempre, hindi. Kapag dumating ang oras na iyon, dalawang pagpipilian lamang ang natitira sa lahi ng tao, lipulin o maging alipin ng mga demonyo. Mas mahigit, kumilos na ang lahing demonyo, at gaya ng inaasahan, tatlo ang kanilang pangkat. Habo, tinalo mo ako noong nakaraan, pero ngayon, ikaw naman ang matatalo ng lubusan. Sa hangganan ng Tianshu Domain, naroon sina Yehan, Yeching, Yiyao, at ang kambal na hari ng espada, Li Cheng at Lei Shenggayo, kasama ang hari ng palasu, Tai Arrow King, emperador ng banal na demonyo Giha Ilianchen, at ang tatlong banal na hayop ng lahing Yao Sheng. Sa kanilang likuran, nakahanay ang 9 na unit ng hukbo. Tianlong, Tianzhong Army, Yasha Army, Garuda Army, Mojaluo Army, Healing God Camp, War God Camp, Dragon Soul Team, Shenlong Team, at ang Elder Hall. Ang kambal na hari ng espada, pati na rin ang iba pang makapangyarihang nilalang, ay nanatili sa Tianshu Domain sapagkat dito mismo magaganap ang labanan. Ang Tianlong na pinamumunuan ni Yehan ay isang bagong kapangyarihan na, bagamat mahina pa kumpara sa iba, ay may malaking potensyal. Kaya't sa pagkakataong ito, pinili ng mga makapangyarihang nilalang tulad ni Li Cheng na manatili upang makatulong sa Tianlong at mabawasan ang kanilang magiging pinsala. Sa kabuuan, ang Tianshu Domain ngayon ay may pinagsamang kapangyarihan ng 8 dakilang puwersa, isang napakalakas na halos di masukat. Mas mahigit, sa loob ng 2 o 3 oras, darating na ang hukbo ng mga demonyo. Bata, ikaw na ang bahala, sabi ng kambal na hari ng espada. Ngumiti si Yehan, at may apoy sa kanyang mga mata. Mas mahigit, mga nakatatanda, huwag kayong mag-alala. Sa oras na dumating ang mga demonyo, sisiguraduhin kung walang ni isa sa kanila ang makakaalis ng buhay sa Tianshu Domain. Pagkasabi niya nito, tumalikod si Yehan at sumigaw. Mas mahigit, mga disipulo ng Tianlong. Isa lang ang utos ko, kailangan ninyong mabuhay sa labang ito. Susundin namin ang utos ng Sect Master. Sabay-sabay at buo ang sigaw ng libu-libong disipulo ng Tianlong, puno ng alab at di matitinag na diwa ng pakikibaka. Mas mahigit, sige, aalis ka na. Maghihintay kami rito, sabi ni Yeching, matatag ang tinig. Tumanggaw si Yehan at naglaho sa hangin gamit ang kapangyarihan ng Astrolabe. Kahit na wala siya sa pagdating ng hukbo, alam niyang hindi siya pababayaan ni Hiyaw at ng mga banal na hayop. Mas mahigit, ang Tianlong na itinatag ng batang iyon, sabi ni Li Cheng habang nakamasid sa mga disipulo, ay may napakaliwanag na kinabukasan. Totoo, sa kanilang mga mata, malinaw na kakaiba ang mga disipulo ng Tianlong, bawat isa ay isang bihirang henyo. Kung ang mga henyo ay nagsama-sama, ito ay magbubunga ng isang makapangyarihang puwersa ng tadhana.
Bagaman mahina pa sa ngayon, kapag lubusang lumago ang Tianlong, ito ay magiging isang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat ng lahi. Hindi nagtagal, dumating na ang hukbo ng lahing demonyo, tig-300,000 sa bawat pangkat. Ang kanilang lakas ay nakakasindak, sapat upang lipulin ang kahit aling domain ng tao ng mag-isa. Ngayon, lahat ng mata ng Diyos at Diablo kontinente ay nakatutok sa kanila, naghihintay na masaksihan ang pagbagsak ng sangkatauhan. Sa isang iglap, narating ng tatlong hukbo ng mga demonyo ang tatlong hangganan ng tao. Ngunit ang dalawang hukbong nagtungo sa Tianquan at Chanji ay wala man lang kalaban, puro mga walang laman na lungsod. Samantala, si Prinsipe Prisoner Neo ang nanguna sa hukbo ng 300,000 upang salakayin ang Tianshu Domain, kung saan naghihintay ang mga mandirigmang tao at ang Tianlong. Mas mahigit, mga tao, kayo na mismo ang nagdala ng inyong kapahamakan. Kapag nalipol ang inyong tatlong domain, madali nang lumunin ng mga demonyo ang buong lahi ninyo. Sa labas ng Tianshu Domain, umalangaw-ngaw ang mabagsik na tinig ni Prinsipe Prisoner Neo, kasabay ng malakas na pagbagso ng kanyang killing intent. Ngunit kahit gaano pa karami ang kanilang hukbo, hindi pa rin ito sapat upang baguhin ni Yeching ang kanyang tapang. Mas mahigit, talaga ba? Ngumiti siya ng malamig habang tinataas ang espada. Matatakot kayong lahat ngayon, sapagkat walang ni isang demonyo na makakaalis ng buhay sa Tianshu Domain. Mas mahigit, hambog na babae, karapat-dapat ka bang magsalita ng ganyan? Sigaw ni Prinsipe Prisoner Neo habang lumalapit ng may mabangis na ngisi. Kabanata 2612. Kung hindi sila karapat-dapat, paano kung idagdag ang kapangyarihan ng dalawa pang kaharian ng langit? Biglang, isang napakalamig na tinig ang narinig mula sa likuran ng hukbo ng mga halimaw, at sa isang iglap, nakakatakot na mga figure ang lumitaw sa likuran ng hukbo ng mga halimaw, na bumalot sa kanila tulad ng madilim na ulap. Sa linyang naghihiwalay ng Tianquan Domain, ang hukbo na pinamumunuan ni Prinsipe Habuki ay parang mga banal na mandirigmang bumaba mula sa langit. Napakaraming figure ang pumuno sa paligid ng kawalan, ngunit sa sandaling iyon, sa linya ng Tianquan Domain, tahimik ang lahat, napakatahimik na kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig, na para bang wala ng buhay sa mundong iyon. 10 Prinsipe. Nang makita ito, lahat ng malalakas na nilalang ng Yaozo ay tumingin sa paligid, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumingin kay Prinsipe Haboki. Pagkarinig nito, naningkit ang malamig na mga mata ni Prinsipe Habo, at kumunat ang kanyang kilay. Ang 200,000 na hukbo na pinamumunuan ni Kang Tianzan ang nagbabantay sa Tianquan Domain, ngunit sumuko na ba sa paglaban ang babaeng iyon? 10 Prinsipe, walang ni isang tao sa loob ng 10,000 milyang palibot. Sabi ng isang napakalakas na mandirigmang halimaw, at dahan daw ang kumunat din ang kanyang noo. Kung may kakaiba, may halimaw, malamig na sabi ni Prinsipe Habuki habang may nakakatakot na lamig sa kanyang mga mata, pumasok muna sa Tianquan Domain, at sabay makipag-ugnayan sa mga puwersang papunta sa dalawang kaharian ng langit, ang Tianshu at Chanji. Sa sandaling ito, may masamang kutob na si Prinsipe Habuki sa kanyang puso. Ganoon din ang naramdaman ng lahat ng malalakas na nilalang ng Yaozo. Napakadali nilang napasok ang Heavenly Power Domain nang walang kahit kaunting paglaban. Alam ng lahat na hindi iyon karaniwan. 10 Prinsipe, tumugon na ang Chanji Domain, at wala rin silang nakitang kahit anong paglaban, ngunit ang Prinsipe Prisoner na pumunta sa Tianshu Domain ay hindi pa rin tumutugon. Pagkarinig nito, ang malamig at nakakatakot na mga mata ni Prinsipe Habo ay biglang nagbago ng malaki. Sa sandaling iyon, lalong lumalim ang lamig sa mga mata ni Prinsipe Habo, at ang masamang kutob sa kanyang puso ay lalo pang lumakas. Alam ng prinsipe na hindi hanggal ang kanyang kalaban. Ngunit, ang mapagmataas na Prinsipe Habo ay ayaw pakawalan ang pagkakataong ibinigay ng langit, at ayon sa sitwasyon, walang tsansa ang lahing tao na manalo, kaya't pinili ni Prinsipe Habo na sumugal. Gayunman, ang matinding kutob na iyon sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng pagkaunawa na marahil mula pa sa simula, nahulog na siya sa patibong na itinakda ng lahing tao, dahil nahulaan din ng mga tao na gagamitin niya ang kapangyarihan ng lahi ng halimaw at ikakalat ito. Dalawang walang lamang lungsod, lahi ng tao, mahusay na estratehiya. Dahil ang tunay nilang layunin ay ang rehiyon ng Tianshu. Tiyak na nagtipon na ngayon doon ang 600,000 na hukbo ng lahing tao. Biglang, naglabas ng nakakatakot na puot si Prinsipe Habuki, at ang langit sa itaas niya ay napuno ng umuusok na masamang enerhiya. Pagkarinig sa galit na boses ni Prinsipe Habuki na tila ginagalaw pati kalangitan, nagiba ang ekspresyon ng mga mata ng malalakas na nilalang ng lahi ng halimaw.
Kung nagtipon nga ang 600,000 hukbo ng lahing tao sa rehiyon ng Tianshu, may pag-asa pa ba ang 300,000 hukbo ng halimaw na pumasok doon? Ang sagot, tiyak na paglipol. Sampay ng lahi ng tao. Paano nila nagawa iyon? Paano sila nakalilipat sa 3 kaharian ng langit ng ganoon kabilis? 10 prinsipe, ano ang gagawin natin ngayon? 10 prinsipe, lumaban na lang tayo. Kung winasak ng lahi ng tao ang 300,000 hukbo ng ating lahi, dapat silang magbayad ng mahal. Sampay ng lahi ng tao. Mga tuso at taksil na nilalang, hindi natin sila dapat palayain. Sa isang iglap, sa gitna ng kawalan, narinig ang galit na tinig ng maraming malalakas na nilalang ng lahi ng halimaw. Bawat boses ay ng matinding pagnanais na pumatay. Alam nilang magdudulot ito ng malaking pinsala sa Yaozo, at mawawala ang kanilang kalamangan laban sa lahing tao sa hinaharap. Ngunit huli na. Alam ito ni Prinsipe Habo, na may halimaw na mukha at tila nababaliw sa galit, na kahit pa ang mga puwersa ng lahi ng halimaw mula sa Tianji at Tianquan domains ay umatake ngayon sa Tianshu domain, hindi nila maliligtas ang 300,000 hukbo ng halimaw mula sa tiyak na pagkawasak. Sa lakas ng 600,000 hukbo ng lahing tao, laban sa 300,000 hukbo ng halimaw, madaling mapapawi ng lahing tao ang kanilang mga kalaban. Sa sandaling ito, tila nakikita na ng prinsipe ang eksena ng isang panig na masaker, ang 300,000 hukbo ng halimaw laban sa 600,000 hukbo ng tao. Napakagaling na estratehiya ng pagnanakaw sa langit at pagpapalit ng kalangitan, nalinlang nila ang lahat. Malamig na sabi ni Prinsipe Habuki, na parang kayang palamigan ang mundo, hanapin ninyo. Gusto kong malaman kung paano nagawa ito ng lahi ng tao. Kanino nanggaling ang planong ito na nagdulot ng ganap kung pagkatalo sa labang ito? Mahigpit na pinisil ni Prinsipe Habuki ang kanyang kamao, puno ng matinding galit ang kanyang puso, ang kanyang mukha ay naging pangit sa galit. Sa pagkabigong ito, tiyak na maaantala ang plano ng lahi ng halimaw na sakupin ang lahing tao, at sa napakalaking pagkalugi, malamang na magalit ang mga nasa templo, ang kataas-taasang banal at ang pinakabanal. Maaari pa bang ipagpatuloy ni Prinsipe Habo na pinuno ng pananakop, ang pangunguna sa lahi ng halimaw laban sa mga tao? Higit pa roon, ang pagkatalo ng Yaozo sa pagkakataong ito ay magpapahina sa kanilang kapangyarihan at magiging dahilan upang ang buong kontinente ng Diyos at Diablo ay mapuno ng panlilibak sa kanilang pagkabigo. At sa ulo ni Prinsipe Habuki, mananatili ang isang kahihiyang mahirap ng mapawi. Kabanata 2613. Oo, ito ay isang kahihiyan. Noong una, nasa ganap na kalamangan sila, at pati na rin ang buong kontinente ng Diyos at demonyo ay naniwala na lilipulin ng lahi ng mga halimaw ang lahi ng tao, ngunit sa huli, isang nakakagulat na pagbabaliktad ang naganap. Sa sandaling ito, sa hangganan ng domain ng Tianshu, ang nakakagulat na napakalaking labanan ay patuloy pa ring nagaganap. Gayunpaman, sa ilalim ng makapangyarihang pag-atake ng hukbong tao na may 600,000 sundalo, ang hukbong demonyo na dati ay hindi nangingibabaw ay unti-unting pinapatay isa-isa ng hukbong tao. Sa bawat minuto, 10,000 halimaw ang namamatay sa labanan. Ang malamig na mga bangkay ay bumalot na sa lupa ng makapal na patong, at ang malapot na ulap ng dugo ay kumalat ng walang hanggan sa mundong ito na parang hamog. Ang buong larangan ng digmaan ay naging isang impyerno sa lupa. At ito ay isang impyerno sa lupa na mas nakakagulat pa kaysa sa nakaraang digmaan, dahil sa huli, ang 300,000 hukbo ng Yaozo ay ililibing lahat sa lupang ito. Gamulong ang Dagendong. Ang nakabibinging tunog ng labanan ay patuloy sa mundong ito, at ang hukbong halimaw ay mahigpit na napalibutan ng lahi ng tao. Kahit gusto nilang umurong mula sa larangan ng labanan, wala na silang pagkakataon. Maaari lamang silang patuloy na lumaban sa nakakakilabot na kapaligiran habang pinapatay ng hukbong tao. Prinsipe Prisoner Neo, pinatakas kita noong nakaraan, ngayon ay araw mo ng kamatayan. Sa oras na iyon, sa gitna ng matinding labanan, si Yehan, na nababalot na ng dugo habang puti ang kasuotan, ay lumakad patungo sa kinaroroonan ng Prinsipe Prisoner Neo. Hindi na niya maalala kung ilang mga Panginoon ng halimaw ang napatay sa ilalim ng kanyang espada sa labanang ito, halos lahat ay mga emperador na demonyo. Ilang malalaking Diyos-demonyo ang nagbabantay kay Prinsipe Prisoner Neo kanina, ngunit ngayong patay na ang mga ito, nawala na siya ng pananggalang. Habang nakatingin kay Yehan na papalapit, ang puot sa katawan ng Prinsipe Prisoner Neo ay hindi pa rin humupa. Yehan, napakatuso mo. Humph, Prinsipe Prisoner Neo, hindi ba mas tuso ang lahi ng mga halimaw na sinamantala ang aming kahinaan upang sumalakay gamit ang malaking hukbo?
Bukod pa rito, walang katarungan sa digmaan na ito. Pagkasabi nito, ang tila mabagal na katawan ni Yehan ay biglang gumalaw na parang kidlat patungo kay Prinsipe Prisoner Neo, at ang kamanghamanghang espada ay bumaba mula sa langit, taglay ang kapangyarihang bumiyak ng daigdig. Roar! Umungal si Prinsipe Prisoner Neo, ang mukha ay mabangis, at ang malakas niyang katawan ay naglabas ng kapangyarihang nakakasindak, ang kanyang mga kamao ay umalangaw-ngaw, yumanig ang paligid sa lakas ng mga ito. Whoosh! Boom! Sa isang iglap, isang nakabibinging banggaan ang naganap, at isang alon ng malupit na pagkawasak ang kumalat sa buong mundo. Pagkaraan nito, makikitang umatras si Prinsipe Prisoner Neo na tila tinamaan ng kidlat, mapatla ang kanyang mukha. Prinsipe Prisoner Neo, ngayon, ako, si Yehan, ay kukunin ang iyong buhay sa domain na ipinagmamalaki mo. Biglang itinapon ni Yehan ang kanyang espada, sinuntok ng kanyang kanang kamay na parang bakal, at mariing tinapakan ang kawalan. Ang lakas na ito ay nagpasabog sa espasyo, at ang katawan ni Yehan ay lumipad na parang kanyon habang ang kamaong naglalaman ng puwersang nakakapinsala ay tumama sa katawan ni Prinsipe Prisoner Neo. Nang makita ito, sumigaw si Prinsipe Prisoner Neo ng isang nakakabinging ungol at sinalubong ang suntok ng kabaliwan. Sa sandaling iyon, tila dalawang mababanggas na halimaw ang nagbanggaan. Boom! Sa isang iglap matapos ang banggaang yumanig pati langit, isang ulap ng dugo ang kumalat sa kalangitan, at ang katawan ni Prinsipe Prisoner Neo ay sumabog sa ilalim ng mabagsik na puwersa ni Yehan. Ang labang ito sa rehiyon ng Tianshu ay nagtapos sa ganap na pagkalipol ng buong hukbong Yaozu, 600,000 laban sa 300,000, at natapos ang digmaan sa loob lamang ng 2 oras. Gayunman, sa loob ng 2 oras na iyon, mahigit 300,000 kaluluwa ang bumagsak sa larangan ng labanan. Sa huli, iilan lamang sa mga halimaw ang nakatakas, nakipaglaban sa gitna ng pagkubkob ng hukbong tao upang makaligtas. Sa panig ng lahi ng tao, ito ay isang ganap na tagumpay, at mas mababa sa 5,000 ang nasawi. Ang lahi ng tao ay nakamit ang napakalaking tagumpay na ito dahil sa taktika na naisip ni Zhou Prajna. May isip na matapos mawasak ang 300,000 hukbo ng Yaozu, mayroon pa bang kalamangan ang lahi ng mga halimaw laban sa mga tao? Siyempre wala na. Ang lahi ng mga halimaw ay may natitirang 600,000 tropa lamang laban sa mga tao, at maliban sa iilang pinakamalalakas na mandirigma na mas makapangyarihan sa tao, wala na silang kalamangan sa lahi ng tao. Sa larangan ng labanan na tila impyerno, nagbunten ang mga bangkay na parang bundok, at ang makapal na ulap ng dugo sa langit ay hindi pa rin naglalaho. Ang kalangitan ay naging pulang-pula sa ilalim ng araw, at ang nakakatakot na amoy ng kamatayan ay nanatili sa mundong ito ng matagal bago tuluyang maglaho. Kabanata 2614. Ang kalupitan ng digmaan at ang pagkawala ng mga buhay ay malinaw na ipinakita sa larawang ito. Ang taong si Yehan ay tunay na isang nakakatakot na henyo. Hindi na nakapagtataka kung bakit nasugatan si ikapitong anak sa kamay niya. Sa sandaling ito, sa kalawakan hindi kalayuan mula sa labanan ng lahi ng mga halimaw at lahi ng mga tao, 6 na mga mata ang nakatingin sa mapanirang larangan ng digmaan sa harapan. Ang mga lupa at bundok ay lubos ng napatag, at ang tanawin ng pagkawasak ay walang hanggan sa paningin. Sa sandaling ito, ang hukbong tao ay nililinis ang buong larangan ng labanan. Prinsesa, hindi dapat maliitin ang lahi ng tao. Kahit na sila ay nasa ganap na kahinaan, nagawa pa rin nilang baliktarin ang sitwasyon, at hindi na nagawang makabawi ng lahi ng mga halimaw na dati ay may kalamangan. Sa pagkakataong ito, labis ang pagkalugi ng lahi ng mga halimaw sa kamay ng mga tao. Hindi magtatagal, ang buong kontinente ng Diyos at demonyo ay magugulat sa digmaang ito. Nakatayo sa tabi ni Chen Liu, seryosong sinabi ni Jiunyang. Si Chen Liu, bilang nag-iisang tagapagmana ng lahi ng Tianmei, ay prinsesa ng nasabing lahi. Sa napakalaking labanan ng lahi ng tao at lahi ng mga halimaw kanina, nakatago silang dalawa sa dilim at malinaw na nasaksihan ang lahat. Ang malamig na mga mata ni Chen Liu ay tila yelo. Nais sana ni Chen Liu na harapin si Yehan nang dumating siya sa rehiyon ng Tianshu dahil nasugatan ni Yehan si ikapitong anak, si Ao Watchang. Ngunit sa kanilang pagdating, nasaksihan nila mismo ang isang kakilakilabot na pagpatay, kung saan halos nabura ng lahi ng tao ang 300,000 hukbo ng mga halimaw. At dahil dito, napilitan si Chen Liu na isuko ang kanyang plano laban kay Yehan. Sa sitwasyong iyon, kung nakisali rin sila, siguradong sila rin ay pupulbosan ng lahi ng tao. Mukhang kailangang maghintay tayo ng pagkakataon sa susunod. Ang Yehan na ito ay tunay na makapangyarihan, nagawa niyang patayin si Prinsipe Prisoner Neo ng madali.
Pero gaano ka man kalakas, dahil sinaktan mo siya, papatayin kita. Malamig na sabi ni Chen Liu. Sinabi ni Jiunyang, prinsesa, buong lakas ng sumusugod ang lahi ng tao sa rehiyon ng Tianshu, ngunit ang taong iyon ay hindi pa rin nagpapakita. Nang marinig ito, sumagot si Chen Liu, sa digmaang ito, may ganap na kalamangan ang lahi ng tao, kaya't syempre hindi siya lilito. Ngunit yamang ipinanganak siya, tiyak na lalabas siya sa lahi ng tao. Pero na, umalis muna tayo rito. Hindi pa tapos ang digmaan ng tao at halimaw, marami pa tayong pagkakataon. Natapos na ang matinding labanan sa rehiyon ng Tianshu, at ang aura ng buong hukbong tao ay parang matalim na espada na bagong bunot, naglalabas ng di mapigil ang talam. Ngayon na nawasak na ang 300,000 hukbo ng lahi ng halimaw, nakita na ng hukbong tao ang pag-asa ng tagumpay. May isip na matapos maikalat ang balitang ito, ang buong lahi ng tao ay magiging kasinlakas ng bahaghari. Sa lugar kung saan nakahimpil ang hukbong tao sa rehiyon ng Tianshu, lahat ng pinuno ng lahi ng tao ay nagtipon. Bagaman ganap na nagwagi ang lahi ng tao sa digmaang ito, may 600,000 tropa pa rin ng mga halimaw sa lupain ng mga tao, na patuloy na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Kaya't ang labanan ng tao at halimaw ay hindi pa rin maaaring huminto. Sa bulwagan ng pagpupulong, lahat ng mataas na opisyal ng lahi ng tao ay may ngiti sa labi. Mula nang salakayin ng mga halimaw, tila may malaking batong bumigat sa kanilang mga puso. Sa wakas, ang bigat na iyon ay nabawasan. Mga kasama, bagaman ganap tayong nagtagumpay sa digmaang ito, mayroon pa ring 300,000 hukbong halimaw sa mga domain ng Tianquan at Chanji. Kailangan nating paksain o paalisin sila mula sa lupain ng tao para tuluyang malutas ang krisis. Sa oras na ito, si Yehan ang nagsalita. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumingin kay Yehan ang mga pinuno sa bulwagan. Kahit ang mga makapangyarihang tao tulad ni Li Cheng, ang hari ng dobleng espada, ay naroon. Ngumiti si Li Shengyo at nagsabi, "Binata, alam mo na ba kung ano ang mga susunod ninyong plano?" "Banroo, sabihin mo," sabi ni Yehan kay Zug Banroo. Pagkarinig nito, si Zug Prajna, na mayroon ng plano sa isip, ay nagmuni-muni saglit at nagsalita sa harap ng lahat. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa rehiyon ng Tianshu, na siyang gitna ng mga domain ng Tianquan at Chanji. Sa katunayan, nahati na natin ang 600,000 hukbong halimaw, kaya't hindi na sila makapag-ugnayan maliban kung babalik sila sa Chanshuan domain. Tumango si Yehan, ito rin ang dahilan kung bakit pinili nila ang Tianshu bilang lugar ng labanan, sapagkat ito ang nasa gitna. Kapag mahigpit nilang hawak ang Tianshu, sila ay may bentahe sa digmaan. Kaya sa oras na ito, bago pa makabawi ang lahi ng mga halimaw at buong kontinente ng Diyos at demonyo, kailangan nating tuluyang pahinain pa ang puwersa ng mga halimaw sa Tianquan o Chanji domain. Kapag nagawa natin ito, pansamantalang maliligtas ang lahi ng tao. Pagkarinig sa sinabi ni Zug Prajna, tumango ang lahat ng pinuno ng tao. Kaya, sa palagay mo, alin ang dapat piliin, ang Tianquan territory o ang Chanji territory? Tanong ni Kang Chanzen habang pinipikit ang kanyang mga mata. Chanji Realm, tugon ni Zug Banroo. Si Prinsipe Hebuki ay kasalukuyang nasa Tianquan domain, at malamang ay malapit ng umatake. Ngunit ang puwersa sa paligid ni Prinsipe Hebuki ay marahil ang pinakamalakas sa 3 hukbo ng Yaozo. Kaya't mas madali nating salakayin ang Chanji domain, at dapat itong gawin kaagad upang hindi makabawi ang mga halimaw. Higit pa rito, matapos matalo ang lahi ng mga halimaw sa labanang ito, magugulat ang buong kontinente ng Diyos at demonyo. Sa ganitong kalagayan, hindi natin alam kung magpapadala pa ng karagdagang puwersa ang hilagang lahi ng mga halimaw sa lupain ng tao. Pagkarinig nito, naramdaman ng lahat ng mataas na pinuno ang bigat at kagyat na panganib. Kung magpapadala pa ng mas maraming tropa ang mga halimaw mula sa hilaga, magiging napakasama ng sitwasyon. Pumili ng Chanji domain bilang simula. Kumunat ang noo ni Yehan. Alam niyang iyon ang pinakamainam na hakbang, ngunit naroon din sa Chanji domain ang maharlikang pamilya ng Chanho. Sa huli, matapos ang pagpupulong ng mga pinuno ng tao, napagdesisyonan nilang salakayin ang hukbong halimaw sa Chanji domain kinabukasan. Tungkol sa desisyong ito, hindi tumutol si Yehan. Bagaman naroon ang maharlikang pamilya ng Chanho sa Chanji domain, kailangan niyang gumawa ng paraan upang balaan sila na pansamantalang umalis. Kung hindi, kapag sumiklab ang digmaan, habang nililipol ng mga tao ang ibang lahi ng halimaw at hindi tina-target ang Chanho, tiyak na malalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kabanata 2615
Pagkatapos ng pagpupulong, pansamantalang nagpahinga ang 600,000 sundalo ng lahing tao at naghanda para salakayin ang Changi Domain kinabukasan. Kailangang mabilis matapos ang labang ito. Kapag muling nakabawi si Prinsipe Habo, magiging napakahirap na para sa lahing tao na muling wasakin sila. Pagkatapos ng lahat, hindi basta-basta si Prinsipe Habo. Sa tuso at malupit na pakikitungo, hindi siya madaling kalabanan, lalo na kung kasing talino niya si Zog Prajna. Nakikita kong may iniisip ka, sabi ni Ye Ching mula sa likuran ni Yehan. Nilapitan niya ito, hinawakan sa braso, at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Tahimik lamang si Yehan sa pagpupulong kanina, ngunit dahil kilalang kilala siya ni Ye Ching, madali nitong nahulaan ang nasa isip niya. Niyakap ni Yehan si Ye Ching at sinabi, "Oo, may mga alalahanin ako, pero kailangan nating salakayin ang Changi Domain. Sa ngayon, tanging kompromiso lang ang naiisip kong paraan. Pwede mo bang sabihin sa akin?" Tanong ni Ye Ching. Habang magsasalita pa lang si Yehan, may isa pang figure ang lumapit sa kanilang dalawa. Nang makita ito ni Ye Ching, biglang nagbago ang maamo niyang tingin, naging malamig tulad ng talim ng espada, at sumiklab ang nakakatakot na presensya mula sa kanyang katawan. "Bakit, gusto mo ba akong patayin?" Ngiting mapanukso ni Kang Tianzan habang nakatingin sa magkasamang sina Yehan at Ye Ching. "Alam kong napakalakas mo na ngayon, pero sigurado ka bang kaya mo akong patayin? Darating din ang oras para patayin kita, pero hindi pa ngayon. Kapag nalutas na ang krisis ng lahing tao, saka tayo magtatapos," malamig na sagot ni Ye Ching. "Hihintayin ko iyon," sagot ni Kang Tianzan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at nagsabi, "Naalala ko, sinabi mong may mga lihim kang paghahanda. Matagal na rin iyon, bakit hindi mo pa rin ipinapakita ang barehang itinatago mo? Naniniwala akong kapag ginamit mo iyon, mawawala agad ang hukbo ng mga halimaw sa lahing tao." Walang emosyon ang mukha ni Yehan nang sagutin ito, "Kang Tianzan, hindi pa panahon. Kapag dumating ang oras, malalaman mo rin. Habang magkasama tayong lumalaban para sa lahing tao, akala mo ba gagawa ako ng bagay na makakasama rito? Alam kong hindi ka gagawa ng masama para sa buong lahing tao," sagot ni Kang Tianzan, "pero para sa aming Kang clan, ibang usapan na iyon. Kapag natapos ang digmaan, at ginamit mo ang lihim mong baraha laban sa amin, sa tingin mo ba hindi ko paghahandaan iyon?" Tumitig siya kay Yehan, kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at saka siya umalis. Kinabukasan ay sisimulan na nila ang pagsalakay sa Changi Territory. Kailangan din niyang maghanda. Kahit lumalaban sila ngayon para sa iisang layunin, hindi siya maaaring maging kampante lalo na't kasama ni Yehan si Zog Prajna, ang babaeng ubod ng talino. Kung hindi lang dahil sa laban ng buong lahing tao ngayon, matagal ko na sanang pinagbabayad ang babaeng iyon sa ginawa niya. Malamig ang tinig ni Ye Ching. Naalala niya noong dinala siya ng Kang clan sa Yaochi at ginamit para bantaan si Yehan, na nagpilit sa kanyang sirain ang sariling ugat ng immortalidad, lahat ng iyon ay dahil kay Kang Tianzan. Kapag nalutas na ang krisis ng lahing tao, hindi titigil ang ambisyon ni Kang Tianzan. "Magtatagpo pa rin tayo sa laban," malalim na buntong hininga ni Yehan. Alam niyang kahit matapos ang digmaan ng mga tao at halimaw, hindi doon magwawakas ang lahat. Dahil si Kang Tianzan, isang babaeng naglalayon ng paghahari sa mundo, ay hinding-hindi papayag na may humadlang sa Kang clan sa paghahangad nito ng kapangyarihan. Kaya't kapag natapos ang digmaan, tiyak na kikilos muli ang Kang clan. Hindi kailangang isipin pa ni Yehan iyon, dahil kilala niya si Kang Tianzan. Hindi siya isang babaeng papayag maging karaniwan lamang. Patuloy siyang magiging pangunahing figure sa entablado ng Gods and Demons continent. Ngunit biglang nanginig ang kilay ni Yehan dahil sa somero ring niya, isang soul jade slip ang biglang nagliwanag, senyales na may balitang dumating. Kinuha agad iyon ni Yehan at tiningnan ang laman. Pagkatapos basahin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. "Xiao Han, may nangyari ba?" Tanong ni Ye Ching nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon niya. Ngumiti si Yehan. "Oo, may nangyari. Ate, samahan mo ako sa isang lugar. Kapag naging matagumpay ito, baka kailangan nating baguhin ang kasalukuyang plano ng lahing tao, pero ang pagbabagong iyon ay makakabuti sa atin." Pagkasabi niyon, dinala ni Yehan si Ye Ching sa hangganan ng Tianshu Domain, na ngayoy kontrolado na ng hukbo ng mga tao. Wala nang halimaw na makakatawid dito. Pagdating nila, isang figure ang lumitaw sa kanilang paningin, si Emperor Aoching, na matagal nang hindi nakikita. Noong bumalik si Yehan mula sa lahi ng mga halimaw, ipinadala niya si Emperor Aoching upang makipag-ugnayan sa Jiaolong Royal Family.
Ang tungkulin nito, makipagkonsulta sa mga puwersang tapat sa Guardian Clan. Tulad ng Xiao family at No family ng Chanhu Royal Clan, may mga pamilyang tapat pa rin sa mga sinaunang banal ng halimaw. Dati, nasa panig ng templo si Emperor Aoqing, ngunit ngayon ay kumampi na siya sa Monster Saint Clan. Mukhang may nakuha ka sa mga araw na lumipas, kalmadong sabi ni Yehan. Ngumiti si Emperor Aoqing. Tama ka, may bunga nga ang aking paglalakbay. Pero malaking tulong din ang ginawa mo sa lahing tao, kung hindi, baka hindi agad nagpasya ang Jiaolong Clan. Narinig ko na, sabihin mo, ano ang naging desisyon ng Jiaolong Clan? Tanong ni Yehan, kumikislap ang mga mata. Kabanata 2616. Sinabi ni Emperor Aoqing, may isang kasapi mula sa angkan ng Jiaolong na gustong makipagkita sa iyo, ngayon mismo. Nang marinig ito, bahagyang kumitid ang mga mata ni Yehan. Sa apat na angkan ng mga tagapangalaga, maliban sa Chanhu Royal Clan, tila ang Flood Dragon Clan na lamang ang sa wakas ay gagawa ng desisyon. Sa katunayan, matagal nang hinihintay ni Yehan ang pagkakataong ito. Ngunit dahil walang balita mula kay Emperor Aoqing, wala siyang magawa kundi maghintay. Sa apat na tagapangalagang angkan ng lahing halimaw, tanging ang Chanhu Royal Clan lamang ang tiyak na papanig sa kanila. Tungkol naman sa tatlong natitira, wala pa siyang katiyakan. Sa kanila, ang Jiaolong Royal Family at Phoenix Royal Family ang pinakamahirap basahin. Kaya't ipinadala ni Yehan si Emperor Aoqing upang lihim na makipag-ugnayan sa mga kasapi ng Jiaolong Royal Family. Siyempre, nahahati rin sa dalawang paksayon ang pamilyang ito, ang una ay patuloy na iginagalang ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga tagapangalaga, at ang ikalawa ay tuluyang nagsukol ng katapatan sa templo. Ang sitwasyong ito ay kapareho ng nangyari noon sa Xiao at No Clan ng Chanhu Royal Family. Ang nakontak ni Emperor Aoqing ay yaong sangay ng Flood Dragon Royal Clan na nananatiling tapat bilang mga tagapangalaga. Ngunit sa mahabang panahon, wala pa ring desisyon ang kabilang panig hanggang ngayon. Ngayong bumalik na si Emperor Aoqing, natural lamang na gustong makipagtagpo ni Yehan sa mga kasapi ng Flood Dragon Royal Clan ng palihim. Ngunit bago siya pumunta roon, isinama rin niya ang mga kasapi ng Monster Saint Clan, sapagkat dahil sa ugnayan ng mga ito sa mga tagapangalaga, kinakailangang makita rin sila. Bukod pa rito, ang presensya ng mga banal na halimaw ay magsisilbing proteksyon laban sa posibleng panganib. Matapos ang desisyon, agad na dinala ni Yehan sina Yeqing at ang Yaosheng clan papunta sa Chanji Domain dahil tulad ng Chanhu Royal Family, naroon din kasalukuyan ang Jiaolong Royal Family. Hindi nagtagal, gamit ang napakabilis na astrolabe ni Yehan, nakarating sila sa Chanji Domain. Sa ngayon, bukod sa 300,000 hukbo ng lahing halimaw, wala nang bakas ng lahing tao roon. Tahimik ang buong teritoryo, parang bayan ng mga patay. Dinaglaon, sa pangunguna ni Emperor Aoqing, nakarating sina Yehan sa isang inabandonang lungsod. Lahat ng mga tagapagsanay ay naalis na, at ang lugar ay tila ghost town. Doon itinakda ng Jiaolong Royal Family ang kanilang pagpupulong. Paglapag nila sa isang maliit na bakurang lihim, biglang bumalot ang isang napakatinding presensya ng kasamaan sa paligid, na tila tuluyang naghiwalay sa lugar mula sa labas ng mundo. Nang maramdaman ito, nanlamig ang mga mata ni Yeqing at sumiklab ang nakakatakot na hangin ng pagpatay. Wala iyon, mahinahong sabi ni Yehan habang tinatapik ang balikat ni Yeqing at kalmado niyang sinuri ang paligid. Talagang karapat-dapat kang tawaging henyo ng lahing tao, isang tinig ang nagsalita. Ang ganitong tapang ay hindi basta-basta makikita sa karaniwang tao. Biglang naglitawan mula sa lahat ng direksyon ng bakuran ang mga makapangyarihang halimaw na may nakakatakot na presensya. Ang pinakahina sa kanila ay ang Sky Demon, at 3 sa kanila ay mga demon gods na naghari sa buong paligid. Lumapit ang 3 demon gods kay Yehan at sa kanyang grupo. Ngumiti si Yehan at nagsabi, narito ako dahil tapat kong gustong makipagkita. Paano ko tatanggihan ang ganoong pagkakataon? Ngunit isa sa mga demon gods ang malamig na nagsalita, hindi ba't natatakot ka na baka ito ay isang bitag, at hindi ka na makabalik? Ngumiti si Yehan. Una, nagtitiwala ako kay Aoqing. Pangalawa, nagtitiwala ako sa inyong sinseridad. At pangatlo, kung naglakas loob akong pumunta rito, syempre, hindi ako dumating ng walang paghahanda. Hindi nagbago ang mga ekspresyon ng 3 demon gods. Isa sa kanila ang nagsabi, kung gayon, Ye Chansen, pakiusap, umupo ka. Pakiusap din, mga ginoo, sagot ni Yehan. Umupo silang lahat sa paligid ng isang batong mesa sa loob ng bakuran, habang ang mga heavenly demon ng Flood Dragon Royal Family ay mahigpit na nagbabantay sa paligid. Ye Chansen? Wika ng isa?
Sa laban ng mga halimaw laban sa lahing tao, dapat kong aminin, mahirap talunin ang inyong lahi. Kahit may malinaw na kalamangan ang lahi ng halimaw, nagawa pa rin kayong sakta ng mga mahihinang tao. Ang digmaang ito, kung saan nasugatan ng mahina ang malakas, ay tiyak na magiging alamat sa hinaharap. Sumagot si Yehan, sinumang lahi na susubok sakupin ang lahing tao ay kailangang magbayad ng halaga. Ang sinaunang dugo ng mga tao ay hindi kailanman susuko. At kung sakaling sumama rin kayo sa lahi ng halimaw laban sa amin, hindi rin magiging madali ang inyong panalo. Nagsalita naman ang isa pang demon god, Ye Chansen, ngayong nagkaharap na tayo, maging tahasan na tayo. Sino sa apat na angkan ng mga tagapangalaga ang kasalukuyang kakampi ng lahing tao? Ngumiti si Yehan. Hindi naman mahalaga iyon para sa inyo. Kung kayo ay tunay na naninindigan bilang mga tagapangalaga, bakit ninyo kailangang mag-alala sa iba? Hindi tama ang sinabi mo, sagot ng Demon God. Bagaman naninindigan kami sa aming tungkulin, kailangan pa rin naming isipin ang kaligtasan ng aming lahi. Maliban na lang kung maipapakita mo sa amin ang inyong tunay na lakas, kung hindi, mas pipiliin pa naming mamatay kaysa masupal. Hindi ba't sapat na ang pagkawasak ng 300,000 hukbo ng Yaozo para magbigay sa inyo ng pag-asa? Sagot ni Yehan. Kaming tinatawag ninyong mahina, nagawang bigyan ng napakalaking pinsala ang inyong lahi. Sa susunod, mas malaking kapahamakan pa ang darating. Tumugon ang isa sa kanila, kung hindi nasira ang 300,000 hukbo ng Yaozo, marahil ay hindi kami nakikipagkita ngayon kay Ye Chansen. Ang pagkawasak ng napakalaking hukbo ng Yaozo ang tunay na dahilan kung bakit sa wakas ay nagpa siya ang Flood Dragon Royal Family na makipagtagpo kay Yehan. Kung hindi nangyari ang pagkalipol na iyon, marahil ay mananatili pa rin silang walang desisyon hanggang ngayon. Kabanata 2617. Gayunman, hindi pa iyon sapat, ang mga kasapi ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong ay kailangang makakita ng mas malaking alas bago sila makagawa ng pinal na desisyon. Pagkarinig nito, natahimik si Yehan ng ilang sandali. Huminga siya ng malalim at nagsabi, mukhang nag-aalangan pa rin kayo. Ngunit ang masasabi ko sa inyo ay, bukod sa inyo, isa pa sa apat na pamilyang tagapangalaga ang nakipag-alyansa na rin sa amin, at marahil ay higit pa. Pagkarinig nito, nagulat ang tatlong makapangyarihang Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Kung gayon nga, kasama sila, 3 sa 4 na pamilyang tagapangalaga ang nakipag-alyansa sa lahi ng tao. Ye Chansen, sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Tanong ng isa sa mga makapangyarihang Diyos-demonyo sa mabigat na tinig. Parang hindi kayo kumbinsido sa sagot ko, ngumiti si Yehan, saka tumingin sa kawalan. Haring Tigre, yamang narito ka na, bakit hindi ka magpakita? Nang dumating si Yehan sa dominyo ng Chanji, kinontak niya na si Haring Chanho at sinabi rito ang tungkol sa pagpupulong sa pamilyang Jiaolong. Bukod pa rito, inimbitahan din niya ang Haring Chanho na dumalo. Pagkasabi niya nito, sabay-sabay ding tumingin sa paligid ng kawalan ang tatlong makapangyarihang Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Narito rin ba talaga ang Haring Chanho? Hehe. Lumalabas na ang tatlong matanda, Ao Tian, Ao Long, at Ao Jin. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat sa paligid, nakita nila ang kalanditang nababalot ng demonyong enerhiya, at mula rito ay lumitaw ang dalawang figure na naglakad palabas ng umuusok na dilim. Ang dalawang iyon ay sina Haring Chanho at matandang Xiao Taibay. Ngumiti si Haring Chanho habang pababa sa looban kasama si matandang Xiao Taibay. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Totoo nga, ang pamilyang Maharlika ng Chanho ay nakipag-alyansa sa lahi ng tao. Kung hindi mismo dumating ngayon si Haring Chanho, kailanman ay hindi maiisip ng tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong na ang pamilyang Maharlika ng Chanho ay nakipag-alyansa sa mga tao. Siyempre, nang kontaken ni Aoqing ang tatlong Diyos-demonyo, nabanggit niyang may iba pang pamilyang tagapangalaga ang sasama, ngunit hindi rin alam mismo ni Aoqing kung sino, kaya pawang haka-haka lamang ito ng tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Jiaolong. Haring Chanho, nakakagulat ang iyong pagdating, ngunit tila makatuwiran din, wika ng tatlong Diyos-demonyo habang sabay-sabay na tumitig sa kanya. Sa kasalukuyan, si Haring Chanho na lamang ang ganap na namumuno sa kanyang pamilya. Ngumiti si Haring Chanho at naupo sa gilid, sabay sabing, labis akong natutuwa na makilala kayo rito. Ang apat na pamilyang tagapangalaga ay dating magkakaisa, ngunit dahil sa pag-angat ng templo at pagkawala ng ating mga banal na ninuno, nagkawatak-watik tayo. Lumala ang paghahati-hati ng ating mga lakas, at hindi na tulad ng dati ang ating pundasyon.
Nais ng templo na lubos tayong kontrolin, at kung hindi natin babaguhin ang sitwasyong ito, alam ninyong masama ang kalalabasan. Tahimik lamang ang tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Alam nila ang katotohanan ito. Noon pa man, ang pamilyang Jiaolong ay pinamumunuan nina Ao Tian, Ao Long at Ao Jin bilang mga tagapangalaga. Subalit dahil sa suporta ng templo, matagal nang pinasailalim sa panggigipit ang mga tagapangalagang gaya ni Ao Tian, at halos wala na silang lugar sa lipunan. Dahil dito, pinili nilang makipagkita kay Yehan. Kaya ibig mong sabihin, Haring Chanho, tinalikuran na ninyo ang templo at nakipag-alyansa sa lahi ng tao upang magkasamang labanan ang mga halimaw. Tanong ni matandang Ao Tian ng seryoso. Mali, tugon ni Haring Chanho. Ang pamilyang Maharlika ng Chanho ay kailanman ay hindi nagsuko sa templo kaya hindi ito pagtataksil. Bukod pa rito, bilang mga tagapangalaga, sino ba ang nagbigay sa atin ng mataas na katayuan sa lahi ng mga halimaw? Ngayon, nagbalik na ang mga banal na ninuno, hindi ba't tungkulin nating gumawa para sa kanila? Kung gayon, sabi ni Ao Tian, bukod sa pamilyang Maharlika ng Chanho, gusto kong malaman, sino pa? Ito rin ang gustong malaman ni Yehan. Nang nasa pamilyang Chanho pa siya, sinabi na ng Haring Chanho na may isa pang pamilyang nakipag-alyansa sa kanila, ngunit hindi niya sinabi kung sino iyon. Gayunman, tila ang natitira lamang ay ang pamilyang Maharlika ng Yinday at ang pamilyang Maharlika ng Phoenix. Hehe, mukhang hindi ninyo mailalabas ang hatol hanggat hindi ninyo alam ang sagot, mahinahong ngiti ni Haring Chanho, sa katumangala sa langit. Mga kaibigan, tila panahon na para magpakita kayo. Pagkarinig nito, nagulat sina Yehan at ang tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. May iba pa bang naruroon? Sino kaya? Hindi nagtagal, tatlong nakakatakot na enerhiya ang biglang bumagsak mula sa kalangitan, parang tatlong haligi ng liwanag na nagpayanig sa lupa. Mula roon, lumitaw ang tatlong malalakas na nilalang. Ang pamilyang Maharlika ng Yinday, ang tatlong matanda, Lei Ming, Jan, at Yan Yang. Nang makita nila ito, sabay-sabay na tumayo ang tatlong Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Halatang labis silang nabigla, ang mga dumating ay mga matanda mula sa pamilyang Yinday, na nangangahulugang pati ang puwersa nilang kinakatawan ay makikipag-alyansa rin sa lahi ng tao. Bagamat lahat tayo ay nasa dominyo ng Chanji, tila dapat na tayong mag-ugnayan mula ngayon, wika ng matandang Lei Ming, na matangkad at tila dambuhala ngunit may mabait na ngiti. Tinitigan niya si Yehan at nagsabi, Ye Chansen, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Matandang Ginoo, salamat po, tugon ni Yehan, na tumingin sa tatlong matatandang Lei Ming. Pagkatapos, nilinggan niya si Haring Chanho at ngumiti. Haring Tigre, yamang nakipag-ugnayan ka na sa mga nakatatanda ng pamilyang Maharlika ng Yinday, nais kong malaman, nakontak mo rin ba ang pamilyang Maharlika ng Phoenix? Kabanata 2618. Umiling si Haring Chanho at nagsabi, ang pamilyang Maharlika ng Phoenix ay halos ganap ng kontrolado ng templo, at sa tulong ng templo ay itinatag pa nila ang Tianfeng Academy sa gitnang banal na teritoryo. Masasabi nating tuluyan na silang sumuko sa templo. Kaya't ang pagsama nila sa ating alyansa ay halos wala ng pag-asa. Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Yehan. Kung may isasama lamang niya ang pamilyang Phoenix, magiging perpekto na sana ang lahat. Gayunman, napakaganda na rin ang kasalukuyang sitwasyon. 3 sa 4 na pamilyang tagapangalaga ang tumiwalag sa kanilang dating panig, at tiyak na magdudulot ito ng matinding pinsala sa hukbo ng mga halimaw sa lahi ng tao. Sa oras na mangyari ito, ang buong lahi ng mga halimaw, maging ang buong God and Demon Continent, ay magugulat. Ang tatlong pamilyang tagapangalaga ay nakipag-alyansa sa lahi ng tao upang labanan ang mga halimaw. Matandang Ao Tian, nais kong malaman, ano ang magiging desisyon ninyo ngayon? Muling tumingin si Yehan kina matandang Ao Tian at sa tatlong nakatatanda. Kahit halos tiyak na kung anong magiging desisyon ng tatlong makapangyarihang Diyos-demonyo ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong, kailangan pa rin nilang marinig ang kanilang formal na pagsang-ayon. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang tatlong matatanda at sabay-sabay na nagsalita, yamang ang pamilyang Maharlika ng Chanho at ang pamilyang Maharlika ng Yinday ay piniling makipag-alyansa sa lahi ng tao, syempre wala kaming magiging ibang saloobin. Tama ang sinabi ng Haring Chanho, kung hindi natin babaguhin ang kasalukuyang kalagayan, tiyak na mawawala na sa kasaysayan ng lahi ng mga halimaw ang ating mga pamilyang tagapangalaga. At kapag tuluyan ng nasakop ng lahi ng mga halimaw ang sangkatauhan, maaaring kami mismo ang susunod na buburahin. Pagkarinig nito, kumislap ang matinding liwanag sa mga mata ni Yehan.
Sa pagbuo ng alyansa ng tatlong pamilyang tagapangalaga, tiyak na makakaranas ng hindi masukat na pagkalugi ang lahi ng mga halimaw. Ngunit nais kong malaman gaano kalakas ang inyong kasalukuyang puwersa sa Changi Domain. Hindi na kailangang itanong pa, ang pamilyang Maharlika ng Chanho ay ganap ng nasa ilalim ng pamumuno ni Haring Chanho. Sa 8 Maharlikang pamilya, bawat isa ay may hukbong tig-100,000. Ngunit gaano kalaki ang puwersang kontrolado ng mga pamilyang Yinday at Jiaolong? Sabi ni Matandang Aotian, makokontrol namin ang 40,000 kasapi ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong kaya maaari naming silang ilabas. Sinabi naman ni Matandang Leiming, nakokontrol namin ang kalahati ng lakas ng pamilyang Maharlika ng Yinday sa loob ng Changi Domain. Ye Chanzhen, nais kong malaman, ano ang plano ng lahi ng tao? Kung ganoon, tugon ni Yehan, ang tatlong pangunahing pamilyang Maharlika ay makakalikom ng halos 200,000 sundalo sa Changi Domain, lalong tumindi ang liwanag sa kanyang mga mata, saka siya nagsalita, ngayong nagbuo na tayo ng alyansa, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Sa kasalukuyan, tanging tatlong pamilyang Maharlika ninyo ang nasa Changi Domain. Bakit hindi ninyo pag-isahin ang inyong lakas upang lipulin ang lahat ng nalalabing puwersang lumalaban sa mga pamilyang Jiaolong at Yinday? Naniniwala ako na sa pinagsama ninyong lakas, madali ninyong magagawa ito. Mainam ang mungkahing ito, tumango si Haring Chanho. Ngunit huwag tayong masyadong magpadalos-dalos. Ang ating tatlong pangunahing pamilyang Maharlika ay may mga kasapi pa ring nasa teritoryo ng mga halimaw. Kailangan pa rin nating maghanda, lalo na ang pamilyang Taiwan. Bigyan mo lang kami ng isang araw, sapat na iyon. Sabay na wika ni na Matandang Leiming at Matandang Aotian ng pamilyang Maharlika ng Jiaolong. Mainam, tugon ni Yehan. Pagkalipas ng isang araw, ipauubaya ko sa inyo ang labanan sa Changi Domain. Sa panig naman ng mga tao, buong lakas tayong papasok sa Tianquan Domain at babawiin ang lahat. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nagningning ng nakakatakot na liwanag ang mga mata ng tatlong pangunahing pamilya. Wala nang atrasan, kapag naibato na ang palaso, kailangang ituloy na ang laban. Ngayon na nagpasya na sila, kailangan nilang tahakin ang landas na ito, kung ito man ay humantong sa paggunaw o muling pagsilang, sila mismo ang pumili nito. Siyempre, base sa kasalukuyang kalagayan, may pag-asa pa ang tatlong pamilyang tagapangalaga na makipaglaban sa tabi ng lahi ng tao laban sa mga halimaw. Gayunman, dahil ipauubaya na ang Changi Domain sa tatlong pamilyang tumiwalag, kailangang baguhin ng mga tao ang kanilang planong atake bukas, hindi lamang ang lokasyon, kundi pati na rin ang oras. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Yehan sa isa't isa ang mga kasapi ng lahi ng Yaosheng at ng tatlong pamilyang Maharlika. Sa loob ng Xuanmen World, nisalayan nila ang tatlong banal na halimaw, ang Qinglong, bughaw na dragon, Baihu, puting tigre, at Xuanhu, itim na pagong. Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng tatlong pamilyang Maharlika ay sabay-sabay na yumuko ng may taos-pusong paggalang na para bang mga lingkod sa harap ng kanilang Diyos. Banal na ninuno, ang sabayang tinig na puno ng paggalang ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan sa paligid ng looban. Sa harap ng tatlong banal na halimaw, ipinakita ng mga mandirigma ng tatlong pamilyang tagapangalaga ang pinakamataas na paggalang, sapagkat sila ang mga Diyos na lumikha sa kanila, ang mga Diyos na kanilang sinasamba. Kahit lumipas ang libu-libong taon, dala pa rin nila sa puso ang tungkuling protektahan ang kanilang lahi. Ang panahong ito ay panahon ng pagbabago, ang dating nawala ay ibabalik ngayon ng aking lahi ng banal na halimaw. Magwawakas na ang pamumuno ng mga huwad na banal. Ang kaluwalhatian ng 10,000 taong nakalipas ay muling magniningning sa buong lupaing ito ng ating lahi. Sa inyong patuloy na pagganap bilang tagapangalaga, natutuwa akong naririto pa rin kayo. Ang malalim at makapangyarihang tinig ng banal na halimaw na Qinglong ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, habang lumilipad ang tatlong banal na halimaw sa himpapawid. Ang mga puso ng tatlong pamilyang tagapangalaga ay napuno ng kasabikan at paggalang. Banal na ninuno, handa kaming sumunod upang muling isulat ang kasaysayan ng lahi ng mga halimaw. Ang tinig ng mga mandirigma ng tatlong pamilyang tagapangalaga ay puno ng alab at katapatan. Sa kanilang mga puso, ang lahi ng banal na halimaw ay tulad ng Diyos, tulad ng kung paano tinitingala ni Tianlong si Yehan. Matapos ang lahat ng kasunduan, bumalik sina Yehan, Yeqing, at ang lahi ng Yaosheng sa Tianshu Region, samantalang nanatili si Emperador Aoqing sa Changi Region. Sa ngayon, nakipag-alyansa na ang tatlong pangunahing pamilyang tagapangalaga sa lahi ng tao. Kapag dumating ang oras, maaari nilang lipulin ang iba pang puwersang halimaw sa Changi Domain.
Maiisip na lamang kung gaano kalaking pagkagulat ang aidudulot nito sa buong God and Demon continent. Xiaohan, sabi ni Ye Qing habang nakatingin ng may pag-aalala kay Yehan, sa pagsama ng tatlong pamilyang tagapangalaga, patuloy na humihina ang panganib na kinakaharap ng lahi ng tao. Sa ganitong paraan, hindi na masyadong mabigat ang pasan mo. Kabanata 2619. Pagkarinig nito, sinabi ni Yehan. Ate, tama ang sinabi ng lahi ng Yaosheng. Ito ay panahon ng pagpapalit ng bago at ng pagbabago ng mga dinastiya. Gaano man kalaki ang kakayahan mo, ganoon din kalaki ang responsibilidad na dapat mong pasanin. Higit pa riyan, alam mo naman na ako ay isang taong hindi kontento sa pagiging karaniwan, noon pa man, at lalo na ngayon. Ngayon, nakikipaglaban ako para sa buong lahi ng tao. Marahil sa hinaharap, si Tianlong naman ang tatakbo sa entabladong ito. Makikipagtulungan ako sa kanila upang likhain ang sarili naming dinastiya. Kaya, gaano man kabigat ang pasanin, kailangan kong harapin ito. Pagkarinig nito, bahagyang nagdilim ang mga mata ni Ye Qing, ngunit alam din niyang imposibleng tumigil si Yehan, isang taong may talento at tapang, at basta na lang bitawan ang lahat. Sa laki ng puwersang hawak ng Tianlong ngayon, kailangan nitong magpatuloy. Ang 300,000 hukbo ng mga halimaw ay nalipol sa loob lamang ng isang araw ng mahinang lahi ng tao. Ang hakbang na ito ng sangkatauhan ay tunay na mabagsik at lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi nakapagtataka kung bakit nila hinati sa tatlo ang kanilang lakas, ang layunin ay akitin ng mga halimaw sa bitag. Kapag nagkawatak-watik ang puwersa ng mga halimaw, doon magkakaroon ng pagkakataon ng lahi ng tao na talunin sila isa-isa. Parang pagpapatiwakal sa una, ngunit sa katunayan ay may nakatagong patibong. Sadyang matalino ang galaw na ito ng sangkatauhan. Hindi lang ang lahi ng halimaw ang nabigla, pati na rin ang buong kontinente ng Diyos at Diablo ay hindi inaasahan na gagawa ng ganitong hakbang ang sangkatauhan. Diretso nilang pinuksa ang 300,000 hukbo ng Yaozo, at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkalugi. Bagaman totoo iyan, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Ayon sa kasalukuyang ulat mula sa lahi ng tao, ang planong ginawa para sa digmaang ito ay napakahalaga, at ang pinakamahalagang susi sa lahat ay si Yehan. Ang kakayahan ng lahi ng tao na mabilis na maglakbay at magtipon ng puwersa sa tatlong teritoryo ay dahil lahat ng ito ay gawa niya. Sa ngayon, wala pang ibang balita mula sa lahi ng tao, ngunit sapat na ito upang ikagulat ng lahat. Ang lahi ng halimaw, na dati ay may lubos na kalamangan, ngayon ay halos kapantay na lamang ng lahi ng tao. Maliban na lang kung magpapadala pa ng dagdag na hukbo ang mga halimaw, kung hindi, kung susubukan nilang lamunin ang matigas na butong ito na tinatawag na sangkatauhan, hindi nila alam kung gaano pa kalaking kabiguan ang kanilang aabutin. Tunay nga, tila mahina ang lahi ng tao, ngunit kaya nilang ubusin ang makapangyarihang lahi ng halimaw. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay kamangha-mangha talaga, at ang pagkakaroon ng ganitong kahangahangang tagumpay ay hindi maihihiwalay sa mga henyo tulad ni Yehan. Samantalang sa panig ng Yaozo, 3 sa 4 na prinsipe nila ang napatay na sa labanan, dahilan ng matinding pagkawala sa kanilang hukbo. Sa kasalukuyan, may natitira pang 600,000 hukbo ng mga halimaw sa mga teritoryo ng tao, na sumasakop sa mga domain ng Tianquan at Chanji. Samantala, ang 600,000 hukbo ng sangkatauhan ay nasa gitnang rehiyon ng Tianshu. Nahahati ngayon ang dalawang puwersa ng mga halimaw, kaya hindi pa alam kung paano tatakbo ang susunod na labanan. Mahirap sabihin. Halos lahat ng pinuno ng mga henyo ng sangkatauhan ay pambihira. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring sabay na umatake ang dalawang panig ng Yaozo sa Tianshu domain at makipagsabayan hanggang kamatayan, o maaaring may panibago na namang lihim na galaw ang lahi ng tao. Isang araw pa lang ang lumipas mula nang maganap ang ikalawang labanan ng Yaozo at ng mga tao, ngunit kumalat na sa buong kontinente ng Diyos at Diablo ang balita na nilipol ng lahi ng tao ang 300,000 hukbo ng mga halimaw. Ang labanang ito ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa lahat ng pangunahing lahi dahil ang matinding pagbabaliktad ng sitwasyon na ginawa ng lahi ng tao ay halos imposible mangyari noon. Ngunit ipinakita ng mahina umanong sangkatauhan na hindi imposibleng talunin ng mahina ang malakas, ang pinagkaiba lang ay kung sino ang namumuno. Tunay na kamangha-manghang mga nilalang. Lihim na napahanga ang mga henyo ng iba't ibang lahi sa kontinente. Bagaman nasa bingit ng panganib ang sangkatauhan, ang pambihirang kakayahan ng kanilang mga henyo ay tila nagsilbing anino na pumapawi sa ningning ng mga Diyos at demonyo mismo. Baguhin ang plano.
Sa sandaling iyon, sa rehiyon ng Tianshu, muling nagtipon ang mga pinakamataas na pinuno ng lahi ng tao, at lahat ay nakatingin kay Yehan na siyang bumuo ng hakbang na ito. Tama, babaguhin natin ang plano. Pagkalipas ng bukas, buong puwersang aatakihin ng sangkatauhan ang Tianquan Domain. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sinabi ni Yehan ang matagal na niyang inihandang estratehiya. Sa pagkakataong ito, tuluyang mawawala ang tatlong lahi ng mga tagapangalaga. Pagkatapos sumama sa alyansa ang tatlong pangunahing lahi ng tagapangalaga, matagal nang naisip ni Yehan ang planong ito. Dati, ang plano ng sangkatauhan ay atakihin ang Chanji Domain, ngunit ngayon, dahil ang tatlong hari ng Chanji Domain ay tumalikod na, wala nang dahilan upang salakayin sila. Nang marinig ng mga pinuno ng sangkatauhan ang mungkahi ni Yehan, napatingin silang lahat sa kanya ng may pagtataka. Kung aatakihin ng buong hukbo ng sangkatauhan ang Tianquan Domain, sino ang hahawak sa larangan ng Chanji? Upang magtagumpay, kailangan muna nilang pahinain ang isa sa dalawang hukbo ng halimaw. Baka naman oras na upang gamitin ang lihim mong alas. Tulad ng palasok, matalim ang tingin ni Kang Tianzan kay Yehan. Nagkislapan ang mga mata ng mga pinunong naroon. Alam nilang may tinatagong lihim na plano si Yehan, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung ano ito, maliban sa kanya mismo. Maging ang mga pinakamalapit sa kanya, ang angkan ng Qin, ang mga manggagawa ng Formasayon, ang mga mandirigma, at ang mga anak ng kaluluwa, ay walang ideya. Sa ilalim ng mga matang nakamasid sa kanya, tumango si Yehan at nagsabing, patawarin ninyo ako sa hindi ko pagsasabi noon pa, ngunit dumating na ang oras upang ibunyag ito. Sa kasalukuyan, ang hari ng Chanho, ang maharlikang Yinday, at ang hari ng Flood Dragon sa Chanji Domain ay tumalikod na at pinili ng makipag-alyansa sa sangkatauhan upang labanan ang lahi ng mga halimaw. Kaya, ipapaubaya ko na sa kanila ang labanan sa Chanji Domain, at buong puwersa ng tao ay magtutungo sa Tianquan Domain. Isang balita na parang bato sa tahimik na lawa, at biglang nag-alsa ang buong bulwagan sa sigawan at pagkagulat. Hindi nila akalaing tatlong hari ng mga halimaw mismo ang lilipat ng panig. Hahaha, tunay ngang tinulungan ng Diyos ang ating sangkatauhan. Wala nang kawala ang lahi ng mga halimaw. Ang hari ng Chanho, ang maharlikang Jiaolong, at ang maharlikang Yinday, tatlong makapangyarihang pamilya. Ang kanilang pagtalikod ay parang talam na tatusok direkta sa puso ng hukbo ng mga halimaw. Ngayon, tiyak na magbabayad ng mas mabigat ang mga Yaozo. Ang lahi ng tao, na pinalakas pa ng mga tumalikod na hari, ay sabay na susugod. Sa ganitong paraan, matatapos ang krisis ng sangkatauhan sa loob ng isang araw. Ye Chanzan, ang lihim mong paghahanda ay tunay na kahanga-hanga. Sa bulwagan, nag-umapaw ang kasiyahan ng mga pinuno ng sangkatauhan. Alam nilang ang pagtalikod ng tatlong hari ay magdadala ng napakalaking pagbabago. Kapag nagsimula ang ikatlong digmaan, malilipol ang natitirang puwersa ng mga halimaw na pumasok sa mga teritoryo ng tao, maliban sa mga tatlong tumalikod na kaharian. Para sa dating mahina at nanganganib na lahi ng tao, ang ganitong pagtatapos ay tunay na isang himala. Kabanata 2620. Gayunpaman, ang himalang ito ay nilikha rin ng lahing tao mismo. Tinitigan ni Kang Tianzan si Yehan na may maliwanag na mga mata. Ang mga lihim na paghahanda ni Yehan ay talagang nagpagulat sa kanya. Sa lahat ng oras, gusto ni Kang Tianzan malaman kung ano ang lihim na paghahanda ni Yehan, ngunit ngayon, sa wakas ay nalaman na ni Kang Tianzan. Sa kampo ng kalaban, nagtanim na siya ng matalim na espada. Kapag na-activate ang matalim na espadang ito ay magiging nakamamatay sa kalaban. Mga kasama, sa kasalukuyan, ang pinagsamang puwersa ng Chanhu Royal Family, Jiaolong Royal Family, at Yinday Royal Family sa Chanji Domain ay may halos 200,000 sundalo, at may kabuoang 300,000 hukbo ng Demon Clan sa Chanji Domain. Sa mga iyon, halos 200,000 sundalo ay higit pa sa sapat upang harapin ang natitirang 100,000 hukbo, at kailangan lang nating ituon ang ating pansin sa pakikitungo sa 300,000 hukbo sa Tianquan Domain. Habang tinitingnan ng mga nakakahinga ng maluwag na mga tingin sa bulwagan, malakas na sinabi ni Yehan. Tama, gawin natin ito sa ganitong paraan. Pagkatapos ng malaking labanan na ito, agad na malulutas ang krisis ng lahing tao. Ang mga mata ng mga pinuno ng lahing tao ay naging matalim na parang kutsilyo, at naiisip na nila kung anong uri ng solusyon ang darating pagkatapos nito. Ayos, pagkatapos ng araw na ito, bukas ay sisimulan natin ang isang ganap na digmaan laban sa Yaozo. Sa wakas ay nagpasya si Yehan. Ano bang Yehan ito? Ano bang Zogproj na ito?
ang pagsasama ng dalawang taong ito ay winasak ang 300,000 hukbo ng aking lahing halimaw, at ginamit pa ang kayamanan ng aking lahing halimaw upang labanan ang aking lahing halimaw. Sa Tianquan Domain, ang mga mata ni Prinsipe Hobo ay kasing dilim ng nyebe, at hindi pa rin siya nakakaahon mula sa napakalaking pagkatalong iyon, dahil masasabi na iyon ang kanyang pinakamasamang pagkatalo, na naging sanhi ng direktang pagkawala ng 300,000 sundalo ng Yaozu. Ika-10 prinsipe, ayon sa balita mula sa pinuno ng Jiaolong Royal Clan, ang pinakamahalagang sinaunang astrolabe ay dapat nasa mga kamay ni Yehan. Nasa kamay ito ng lahing tao. Ang mga mata ng mga makapangyarihan sa lahing halimaw ay napakahirap ding tingnan. Ang pagsalakay sa lahing tao ay isang sitwasyong dapat mapanalunan ng lahing halimaw. Gayunpaman, pagkatapos ng isang digmaan, umabot ito sa ganitong punto na ang buong kontinente ng Diyos at Diablo ay pinagtatawanan na ang Yaozu. Ika-10 prinsipe, wala tayong gaanong kalamangan sa lahing tao sa kasalukuyan, ngunit ang digmaan laban sa kanila ay dapat na isagawa sa lalong madaling panahon. Ngayon ay pinutol ng lahing tao ang ating kapangyarihan sa gitna, bagaman ito ay nakamit ang epekto ng pagkalat ng ating puwersa, ngunit binibigyan din tayo nito ng pagkakataon na palibutan ang lahing tao. Hanggat ang mga puwersa ng Tianquan Domain at Tianji Domain ay sabay na umatake sa hukbo ng tao sa Tianshu Domain, kahit na ito ay magiging isang desididong labanan, mayroon pa rin tayong malaking pagkakataon na manalo. Bukod dito, sa oras na ito, dapat tayong gumawa ng ilang tagumpay, sapagkat ang templo ay labis nang nagagalit dahil sa insidenteng ito. Sa oras na ito, isang malakas na tao mula sa templo ang nagsalita ng may mabigat na tinig. Pagkarinig nito, malalim na huminga si Prinsipe Hobo, at may madilim na mukha na nagsabi, ano ang desisyon ng templo. Sinasabing ang banal na lungsod ay nagulat sa insidenteng ito at iniwan na ang banal na guho. Bukod dito, nagpa siya ang banal na palasyo na hayaan sina Prinsipe Suani at Prinsipe Yazi na pamunuan muli ang hukbo laban sa lahing tao, marahil. Marahil ay aalisin ang aking posisyon bilang pinuno. Ang mga mata ni Prinsipe Hebuki ay madilim, hindi siya matanggap na natalo sa mga kamay ni Yehan at ng iba pa sa lahing tao. Sinabi ng malakas na tao mula sa templo, ika-10 prinsipe, ang kasalukuyang posisyon ng pamumuno ay nasa iyong mga kamay pa rin, kaya bago dumating sina Prinsipe Suani at Prinsipe Yazi, dapat tayong makagawa agad ng mga tagumpay upang maibalik ang tiwala ng templo sa iyo. Hindi ako makakapayag na matalo ng ganito lang, hindi ako makakapayag. Sabi ni Prinsipe Habuli na may pakikibaka sa kanyang madilim na mga mata, ipagbigay alam sa 3 royal families sa Tianji region na sabay-sabay silang aatake sa Tianshu region bukas, kahit ito pa ang huling labanan, at wasakin ang lahat ng kapangyarihan ng lahing tao. Oo, ika-10 prinsipe. Yehan, kahit pa sa dugo ng aking mga mandirigmang halimaw, babawiin ko ang kahihiyan na dinala mo sa akin. Ang madilim na mga mata ni Prinsipe Hebuki ay nagpakita ng kabaliwan, at ang hindi maburang kahihiyan sa kanyang ulo, pati na rin ang posisyon sa pamumuno na maaaring mapalitan sa lalong madaling panahon, at ang pagkadismaya ng templo sa kanya, ay unti-unting nagdulot sa kanya ng kabaliwan. Ang milyong hukbo ng mga halimaw ay sumalakay sa lahing tao, ngunit dumanas ng hindi pa nagagawang pagkawala. Ang lahing tao ay talagang mahirap basagin. Sino mang gustong lumunin sila ay kailangang magbayad ng mataas na halaga. Central God Territory, Seminary, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang kolehiyong itinatag ng mga Diyos sa matabang lupain ng Central God Territory, at ang mga estudyante rito ay halos mula sa lahing Diyos, at lahat sila ay ng karangyaan at kadakilaan, na parang isinilang na nakatataas sa iba. Ang lahing tao ay tunay na napakahirap talunin, ngunit kung ikukumpara, ang iilang henyo ng lahing tao na nasa antas ng mga pinuno ay mas mahirap pa ring kalabanan. Narinig ko na ang dahilan kung bakit kayang wasakin ng lahing tao ang 300,000 hukbo ng lahing halimaw ay dahil sa kanilang mga plano, kaya ang sitwasyong hinaharap ng mga lahi ay nagkaroon ng kamangha-manghang pagbabago. Noon, may sina Yehan at Kang Tianzan sa lahing tao. Ang pag-iral ng dalawang taong ito ay sapat na upang katakutin ng mga henyo mula sa iba't ibang lahi sa kontinente ng Diyos at Diablo. Ngayon ay mayroon pang babae na may nakakatakot na lakas, si Yeqing, at ang matalinong si Zhou Prajna. Sa ganitong malakas na grupo, kung natalo man ang Yaozu Habak, masasabi ng karapat-dapat lang iyon. Pagkarinig sa mga tinig na ito sa paligid, hindi nagsalita si Yin Chanji. Bilang isang henyo ng seminary, at matapos makita mismo sina Yehan at Kang Chanbo, alam niya kung gaano katindi ang dalawang iyon. Kaunting henyo lang ang maihahambing sa kanila.
Gayunman, ang mga henyo ng lahing tao ay kasalukuyang nasa tugatog ng kasikatan sa kontinente ng Diyos at Diablo, ngunit ang mga henyo ng ating lahing Diyos ay hindi rin naman mahina. Matagal nang nagkulong ang unang emperador upang maabot ang antas ng God King. Kapag lumabas na siya, tiyak na maaabot niya ang antas ng God King, at sa panahong iyon, kung may maghahanap ng henyo na maihahambing sa unang emperador, marahil ay wala na. Iyan ay lubos na posible. Mahirap para sa sino man na maging banta sa kanya dahil sa pambihirang lakas ng unang emperador. Bukod pa rito, sa ilalim ng unang emperador, marami pa ring kakilakilabot na nilalang ang ating lahing Diyos. Hindi na kailangang banggitin ang baliw na iyon, simula nang dumating siya sa seminary, halos araw-araw ay baliw siyang nagsasanay at walang pakialam sa anumang nangyayari sa labas. Gayunman, habang pinag-uusapan nila ito, may isang banal na lugar sa seminaryo. Sa sandaling iyon, nagtipon ang mga nakakatakot na ulap ng kalamidad na bumabalot sa banal na lugar, at ang makapangyarihang presensya ay bumaba mula sa langit. Lahat ng estudyante sa seminaryo ay nakaramdam ng matinding presyon.